Yan, so mag-start na po tayo with the prayer. So muli, ito na naman po yung time para mag-recharge tayo at mag-refresh tayo. And let's all bow our heads po as we open our Bible study. So Lord, dinadakila ka namin at pinasasalamatan. We praise you, Lord, and we thank you for your good works, Lord. We thank you for your love. We thank you for your provision, Lord, and blessing us with your spirit, Lord. We thank you for every day, Lord. Salamat sa araw-araw na pinagkaloob niyo sa amin sa buong week. Bagamat may mga pagsubok, nariyan kayo at hindi niyo kami iniiwan. Salamat, Lord, dahil muli ngayong gabing ito ay nagkasama-sama kami. Bagamat ilan sa amin hindi maganda ang nararamdaman, pero naniniwala kami na walang sakit ang nakakahadlang sa aming Bible study. And kayo na pong bahala sa bawat isa. So sa lahat po ng may mga nararamdaman, we pray that you give them your healing and bless them with your touch. Again, salamat po. Dalangin po namin na maging pagpapala ang gabing ito para sa aming lahat. Ganun din po sa aming worship leader, Lord. Bless Sister Glenda na maglilid po ng aming worship service. Dalangin namin na patuloy niyo pong gamitin ang kanyang talento para sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. Patuloy niyo siyang hasain, Lord, at patuloy niyo pong bigyan ng puso na magpapagamit sa inyo sa anumang panahon, Lord. Bless her and her family, Lord, and the desires of her heart. Ganoon din po kay Sister Res, Lord, na mag-share po ng inyong salita. Dalangin namin na that you bless her, Lord. Pagkalooban niyo po siya ng peace, ng strength sa kanyang mga pinagdadaanan sa araw-araw, and we pray that you give her healing, Lord, sa kanyang mga nararamdaman. Salamat po dahil alam namin na hindi niyo kami pinapabayaan at dalangin namin na walang pagsubok ang palamig sa amin sa inyo at walang pagpapala ang makakapagpalayo sa amin sa inyo. Muli, Lord, binabalik namin ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Tita G. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Yes. Muli naman, itong gabi na to at muli naman tayo mag-worship sa ating Panginoon. As usual, kailangan nilagyan natin ang ating mga puso, ang ating mga isip. At kung pwede rin na, sabihin niyo ako kung alam niyo ng mga kanta natin. Pwede rin kayo umang. Medyo pause din ako ng konti, pero alam ko, kaya ni God ito. So, let's worship. Papakumbaba, umatimba sa isang Diyos. Nahanap namin sa likha ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagsilong. At sa hilig na hangin, hindi ka tagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipumalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at aming salamat. Ang kalamitan, dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap ang mukha, sumasamo sa iyong pagsilong. At sa hiling na hain, aming dalangin, hindi katagpuin.
iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at aming kalagitnaan ay bumaba ang salangifan. Dakila ang iyong ngalan. Kapangyarihan, ipumalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at aming kalagitnaan ay bumaba ang salangifan. Ngalan, dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y aalam. Walang hanggang kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Buong amang malagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalam. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko nito ang magmalaging sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, buong laman ng puso ko nito ang magmalaging sa'yo. Buong laman ng puso ko nito ang magmalaging sa'yo. Buong laman ng puso ko nito ang magmalaging sa'yo. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ready na si Sisters? Ayan. Okay, magandang gabi po sa ating Panginoon, sa lahat po ng ating mga kapatid na naririto. Bago po tayo magsimula ng mensahe, tayo po ay yumukot manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa gabing ito na pinahintulot mo po na kami ay magkasama-sama rito upang muli na naman po mapagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita. Panginoon, dalahin po namin na sa gabing ito, kayo po ang aming maramdaman, lalong-lalo na po ang mga yakap mo at ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon,
Dalangin ko po na bawat isa naririto, maramdaman po kayo at lahat po ng sasabihin ko, dalangin ko po na magmula sa Panginoon at ito po ay ating maisapamuhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kayo na pong bahala sa amin at muli po, binabalik namin ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, magandang gabi po. Sa gabing ito po, ngayon po ang ating tatalakayin po, it's about the rest of God. Hindi po mahaba ang mensahe natin. Pero ito po ay napakahalaga sa buhay Kristiyano. Dahil po ito po ang pinaka-goal ng bawat isang tao kung bakit mula nang makilala natin ang Panginoon, ang gusto po natin, tayo ay magkaroon ng rest of God. So, totoo po ang sinabi ni Brother Kimpi na sa kabila po ng mga minsan may sakit po tayo pero hindi po magiging hadlang ang ating karamdaman para po makapagbahagi tayo ng salita ng Panginoon. So, makinig po tayo at dalangin ko po na mapagpala po ang bawat isa sa atin. Okay. Ang title po natin ay The Rest of God. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng rest of God? Ito po madalas ang tatlong katanungan na itinatanong natin. What is the meaning of the rest of God? How do we enter it? And how do we fail to enter it? So ngayong gabi po, masasagot po ang tatlong katanungan na ito habang tinatalakay ko po ang rest of God. Kung babalikan po natin, siguro po nung una tayong nag-attend sa mga Christian churches, ang unang pinag-aralan natin na Bible verse yung pong John 3:16. Hindi po ba? Ano po ito? Ang sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ito po, napakadali pong unawain ito. At madali pong tumimo sa mga puso natin ito. Napakasimple po niyang i-memorize pero napakahalaga po niya. Bakit po? Dito po kasi lumilitaw po gaano kamahal ng Diyos ang tao. Alam niyo po ba, kung babalikan ko po, ang panahon po ni Adan at ni Eva, noong unang panahon, dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa tao, nang lalangin po niya si Adan at si Eva, on the 6th day, ang ibinigay po ng Panginoon ay isang paraiso para sa kanila, ang Eden. Ibig po sabihin, tumira sila doon nang talagang napakasarap po ng buhay nila. Hanggang sa sila po ay nagkasala. Ito pang kauna-unahang kasalanan na nagawa ng tao, the sin of disobedience. So, dahil hindi po pwedeng magsama ang Diyos at ang kasalanan, napakabanal po ng Diyos, kaya itinaboy po ng Panginoon si Adan at si Eva sa paraiso. At nagkaroon po ng curse, no po, alam po natin yan, na nagsimula ng tao, hindi na po siya mamumuhay ng maganda o mariwasa o maayos, magaan. Lahat po, ang mga babae po, magkakaroon na ng paghihirap sa kanilang pag-aanak at ang lalaki po, ang naging sumpa, kailangan po siyang magbanat ng buto para sa kanyang magiging pamilya. Alam niyo po, nang itinaboy ng Panginoon si Adan at si Eva, doon lamang po nalaman ni Adan at ni Eva na sila pala'y walang saplot. Kasi po nagkaroon na po ng mali siya kasi nagsimula na po yung kasalanan during that time. At ang nangyari po dito, ang Panginoon pa rin po ang nagbigay sa kanila ng magiging saplot nila. Ito po yung mga damit gawa sa balat ng mga hayop. So to make the story short po, ang Panginoon nalungkot siya sa nangyaring ito. Pero ayaw po ng Panginoon totally mawala po ang sangkatauhan sa kanya, ang kanyang mga nilalang. Kaya po, siya ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak para isakripisyo ang buhay nito sa krus ng Kalbaryo para po sa kaligtasan ng sanlibutan. Ito pa nangganap po noong unang panahon at sumunod pa rin po. Dito po pinapakita gaano kamahal ng Diyos ang tao. Sumunod po ito noong another generation po, ang mga Israelita. Sila po ay naging alipin sa Ehipto. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan po ni Moses? Di po ba? Ipinalabas po ng Panginoon ng mga Israelita. Gumawa po siya ng mga himala.
yung pong Red Sea, bumukayan, para lamang po makatawid ang mga Israelita. So dito po, pinapakita uli ng Panginoon gaano niya kamahal ang tao. Dahil po nilalang niya ang tao para at the end of the day, sila po magbibigay ng kapulihan sa Kanya. So ano po ang nangyari dito? Tignan po natin ang susunod. Dito po sa Deuteronomy 12:9-10. Ang sabi po rito, since you have not yet reached the resting place and the inheritance the Lord your God is giving you. Nang ilabas po ng Panginoon sa Ehipto ang mga Israelita, ang Panginoon po ay nangako na sila po ay dadalhin sa lugar ng Kanaan. Ang Kanaan po ay ang tinatawag na Promised Land. Sabi po dito, sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa Kanaan. Doon, magkakaroon kayo ng kapayapaan. I will give you my rest, sabi ng Panginoon. At sa inyong paglalakbay, sabi niya, you will cross the Jordan and settle the land the Lord your God is giving you as your inheritance. And He will give you rest from your enemies around you so that you will live in safety. Ano po sinasabi dito? Sabi ng Panginoon, pangako po niya, dadalhin ko kayo ron at kayo ay gagabayan ko habang kayo naglalakbay. Hanggang sa makarating kayo roon, maramdaman nyo, ibibigay ko yung kapayapaan sa inyo. Walang sinumang enemy o kalaban ang pwedeng humadlang sa inyo dahil kayo ay aking papatnubayan. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. No? Nakita po natin gaano kamahal ng Panginoon ang mga Israelita. Pinangakuan po niya na sila ililigtas at sila po ay dadali sa Promised Land. Ito po. So dito po sa Exodus 16:3, no? The Israelites said to them, if only we had died in the Lord's hand in Egypt, there we sat around a pot of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve the entire assembly to death. Alam niyo po ba sa kabila ng ginawa ng Panginoon sa mga Israelita, sila po yung nagmamarmar, nagbubulong-bulong pa po. Ang sabi nila, buti pang hindi mo na kami dinala rito. Kasi mararanasan namin ng magugutom at mamamatay rin kami. Buti pa sa Ehipto, kahit nahihirapan kami, meron kami pagkain na masarap na nakakain namin sa kabila ng aming mga kahirapan at pagdurusa. So dito po, pinapakita po ng mga Israelita, mga taong wala po silang pagtitiwala sa Diyos. Hindi po sila nagtitiwala kay God. Although, ang dami na po ng pinakitang milagro ng Panginoon sa kanila. Ito pong Exodus 17:1-7, ang sinasabi po riyan ay dahil ang mga tao wala po silang mainom. So ang sinabi po ni Moses sa Panginoon, Panginoon, anong gagawin ko? Paano ko sila mabibigyan ng inumin? Share to, wala kaming inumin. Kasama po ni Moses yung mga elders, yung mga nakakatanda. At dito po, nagbilagro na naman ng Panginoon. Sa pamamagitan ng baston ni Moses, no, ito po ay kanyang ipinaspas sa bato at dito po nagkaroon ng inumin ng tubig. So nakita na po natin ang pag-aalalay ng Panginoon sa mga Israelita. Pero ang mga Israelita po talagang matigas po ang kanilang mga puso. Ngayon po, titignan po natin, ano nga po ba ang kahulugan ng rest of God? Pag sinabi po natin rest of God, sabi nga po dito, rest referred to here was, hindi ko mabasa to, no? Was the land, no, hindi ko, pwede bang tanggalin ito, Brother Kim? Ayan. Rest referred to here was that of the land of Canaan. Ibig po sabihin, kapag sila ay umabot na sa Kanaan, dito po mararamdaman na nila na dito po ang rest of God. Yung pong kapahingahan. Ibig sabihin, wala na pong magiging paghihirap dito. Ang mga tao, yung pong pangako ng Diyos, sila po ay mamumuhay ng matiwasay, no? Para din pong paraiso ito. Ano pa po ibig sabihin ng sinasabi nating rest of God? Ang rest of God po, ito po yung tinatawag nating kapahingahan. Hindi po physical, kung hindi spiritual. Sa mga Israelita, kasama po yung physical. Sila ay magkakaroon ng kapahingahan. Sa panahon po natin, pag sinasabi nating rest of God, ang tinutukoy po natin yung spiritual realm.
na tayo po, kapag nasa atin ang kapayapaan ng Panginoon, ito na po yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito po ang ating kaligtasan na makukuha lang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So nakikita po natin, ang sabi po ng Panginoon, ang gusto lang niya, yon, ibibigay niya yung kapayapaan, pero paano nga po ba? Dahil po sa ginawa ng mga Israelita, sila po ay bumubulong-bulong, hindi po sila nagpasalamat sa Panginoon. So ang Panginoon, nagagalit din po ang Panginoon. Masarap magmahal ang Panginoon kasi po ang pagmamahal niya sa atin, unconditional. Hindi man po tayo karapat-dapat sa Kanya, pero yung pong Kanyang pagmamahal, sa kabila ng karumihan natin, ang pagiging makasalanan natin, niyayakap po tayo ng Panginoon. Pero dahil po mayroong mga Israelita na talagang napakatitigas ng ulo, so ang Panginoon sinabi po niya sa Hebrews 3:11, sabi po niya, "So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest." So meron po mga Israelita na hindi nakapasok sa Kanaan. Alam niyo po ba, ang land of Canaan o promised land, ito po ay nakapunta po ang mga Israelita after 40 years. Paikot-ikot po sila sa disyerto. Sa totoo po, napakalapit lang ng Kanaan sa kanila. Pero bakit po tumagal bago sila nakapunta ron? Kasi po, lahat po sila, hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Kanya-kanya po sila. Bumubulong sila, nagsisisi po sila. Hindi nila in-appreciate ang ginawa ng Panginoon. Pero alam niyo po, dahil ang Panginoon mapagmahal na Diyos, ang ginawa niya sa mga Israelita, after 40 years, paikot-ikot po sila. Nang masumpungan nila yung Kanaan, yung pong panibagong henerasyon, sila rin po binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapasok sa Kanaan. Hanggang po sa panahon natin ngayon, sabi po, the promise of entering His rest still stands. Nandiyan pa rin po yung kanyang pangako na tayo, lahat po ng kanyang nilalang ay pwedeng makapasok sa kanyang kapahingahan. Alam po ninyo, sa panahon po natin, minsan meron din pong parang kahalintulad po natin ng mga Israelita, mga Israelita. Sabi po, the Israelites are the chosen people of God, Pero masyado po yung iba po, hindi po nila binibigyan ng pagpapahalaga yan. Tayo po, sa panahon ngayon, meron po parang mga katulad ng ugali rin nila. Bakit po? Minsan po, kapag tayo po, meron tayong mga hinahanap sa buhay. Minsan po, ang dami natin ginagawa. Hindi po tayo makapaghintay sa Panginoon. Minsan marami tayong problema. Hindi po ba? Pag may problema tayo, dapat po magtitiwala tayo sa Panginoon. Full trust in the Lord. Dito po pumapasok yung faith, yung pananampalataya natin. Pero minsan po, lumalabas po yung natural ng tao, Na pag nagsawa tayo, ayaw po natin magtiwala, gumagawa po tayo ng sarili nating hakbang. Naalala ko nga, minsan sinasabi lagi ni Pastor ito minsan pag po meron tayong pinapanalangin kay God, Actually, nandun yung ating nagtitiwala tayo, pero sa tagal po, bago masagot ng Panginoon, nandun tayo sa step 1, step 2, 3, 4, hanggang po sa step 9. Pag abot natin sa 9, nawawala po yung ating patience. Ginagawa po natin, gagawa tayong sarili nating paraan. Hindi po natin alam, sa ikasampung baitang, 10th step, nandun na po pala yung sagot ni God. So, kumbaga po, ganun din po tayo. Yung pong tiwala natin kay God, hindi po lubos-lubos kapag ganon. Lahat po tayo naranasan siguro natin yan. Instead na mag-depend tayo sa Kanya, hindi po natin ginagawa. Kaya po, wala tayong kapahingahan. Wala po yung peace of God sa atin. Ito po sinasabi, the promise that still stands in the promise of salvation through God's provision, and that is our Lord Jesus Christ. He alone can provide the eternal rest of salvation through His blood shed on the cross for the remission of sins. God's rest then is the spiritual realm, the rest of salvation, and faith is the only key to entering God's rest. Nakita po natin, napakadali lang po ng kailangan ng gusto ng Panginoon.
na tayo sumampalataya po sa Kanya. At kapag binigay po natin ang total faith natin sa Kanya, no? Nagtiwala tayo ng buong buo, mararamdaman po natin ang rest of God. Sabi nga, the kind of faith that enables us to enter into God's rest is a faith that first demands that we rest from relying on our own works. Ano po yan? Ano sinasabi dyan? Yun daw uri ng pananampalataya na pwede nating gamitin para makapasok tayo sa kapahingahan ng Panginoon. Yun daw po unang gagawin natin, mag-stop tayo from relying on our own works. It is not our works that will save us. Sa totoo po, walang kwenta yung ating mga gawa. It is not of good works. Kung gusto po nating maligtas, magtiwala po tayo ng totally sa Panginoon. Trust God sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Minsan po, kwento rin ito dati ni Pastor, kapag ang mga anak po natin minsan ginagabi sa kalye, no? Sa labas, kahit punong bata sila, teenager sila, minsan po wala naman tayong magawa pag nagwo-worry po tayo eh. So why not trust God? Let go and let God. Kasi po ang Panginoon, siya po nakakabatid sa lahat. So ang gusto lang po ng Panginoon, magtiwala tayo. Hindi lang po sa maliit na bagay, lalong-lalo na sa mga bagay na napakalaki po, mahalaga sa buhay natin. Ito po yung Tagalog, no? Sabi, ang uri ng pananampalataya na nagbibigay daan sa amin upang makapasok sa kapahingahan ng Diyos ay isang pananampalataya na unang hiniling na magpahinga tayo mula sa pag-asa sa ating sariling mga gawa. Stop doing your own thing. Yung ating mga gawa, tigilan po natin yan. Wala po tayong kakayahan. Kasi lahat ng bagay, kung ibibigay po natin sa Panginoon, siya pong bahala sa atin. Maniwala po tayo. Siguro po marami sa atin naka-experience ng kung gaano po yung pinakitang milagro ng Panginoon sa buhay natin. No doubt, it's only God. Only God can. Tayo po hindi natin kaya. Pangalawa po, para sa sino mang pumasok sa kapahingahan ng Diyos, ay nagpapahinga din sa kanyang sariling gawain. Ibig po sabihin, tulad ng ginawa ng Diyos mula sa Kanya, sa makatuwid, gumawa tayo ng lahat ng pagsisikap na makapasok sa kapahingahan na yon, upang walang sinuman ang mahulog sa pagsunod sa kanilang halimbawa ng pagsuway. Alam niyo po ba, kung titignan natin, ang unang kasalanang ginawa ng tao ay sin of disobedience. Ito po ang nagpalayo sa Diyos sa tao. Kaya po ang Panginoon, ang kanyang bugtong na anak ay siya po naging channel, no? Naging paraan para po mabalik ang tao sa kanya. This time, ang gusto po ng Panginoon naman, yung pong sin of disobedience, mapalitan lang po ng obedience. Pag-submit sa Panginoon, pagsunod sa Kanya. Nakita po natin, napakasimple lang po ng gusto ng Panginoon. Yung pong pagiging matigas ng ulo natin, palitan lang po natin ng obedience. Sumunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. At ito na pong hinihintay natin sa buhay natin. Ang sabi po sa Hebreo 4:10-11, ang ibig sabihin ng maliwanag na kabalintunaan na ito ay ang nasabing pananampalatayang biblikal na nagsasangkot ng ating pagiging masunurin sa Diyos at ng ating mga pagsisikap sa lugar na yon. Ang Biblia po, nasa Biblia po ito, no? Kung titignan po natin, kung tayo nagbabasa ng Biblia, ang pananampalataya, halos nababasa po natin yan sa Biblia. Ito po nagpapatibay sa atin para lalo pong lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Lalo na pag nababasa po natin ang mga kwento, no, ng mga biblical characters na talagang ang Panginoon po. Nagpakita po siya ng mga himala. Okay, sabi po rito. So, dalawa lang po yan. It's either we trust ourselves to save ourselves or we trust God to do that for us through the sacrifice of Christ on the cross. Ano po ang pipiliin natin? Kaya ba natin ng ating sarili na iligtas ang ating mga sarili? O magtiwala po tayo sa Diyos kasi siya lang po ang nakakaalam. No? Siya lamang po may kakayahan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi po, by failing to trust God fully in His promises,
we become disobedient and fail to enter the rest that is eternal life. Kapag nanatili po tayong matigas ang ulo natin, yung pong gusto natin ang ginagawa natin, nagkukulang po tayo ng tiwala. Dito po, hindi po tayo makakapasok sa rest of God. Sabi, just as the children of the Israel became disobedient when they failed to enter the promised land. So ang Panginoon po, alam po niya kung sinong kanyang pipiliin. 2,000 years ago, hindi pa po tayo pinapanganak, alam na po ng Panginoon kung sino talaga yung magiging masunurin sa Kanya. Ito po. So, ano daw po ang dapat natin gawin? How do we stop trusting ourselves? So, dapat po talaga yung self natin, mawala na po yan. No? Dapat po ang Panginoong Hesukristo, siya po lumalaki sa buhay natin at tayo po unti-unti nawawala. Sabi po, we enter into God's rest by first, 1, understanding our total inability to enter God's rest on our own. Dapat po maunawaan natin na wala po tayo talagang kakayahan, no? Na gawin ang lahat para po tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Hindi po natin kaya yan. At alam niyo po ba, ang Panginoon po, mas gusto po ng Panginoon ng mga taong walang kakayahan. Hindi po prefer ng Panginoon ng mga taong matatalino, ang mga taong may kaya, ang mga taong halimbawa abogado, ang mga doktor. Mas prefer po ng Panginoon yung taong aba, yung taong walang kaalam-alam. Bakit po? Ang tao kapag wala siyang kapasidad, wala siyang abilidad, ang gagawin po niya, magdidepende siya totally kay God lang. Hindi po sa kanyang sariling kakayahan. Nakakalungkot nga po sa panahon ngayon Ang tao, daig po ang Diyos. Dahil po sa kanilang katalinuhan, no? Ang exploration ng tao sa siyensya, no? Lahat po nakakalimutan nila na mayroong Diyos na higit na makapangyarihan. Kasi nagdidepende po sila sa kanilang katalinuhan. At hindi po ito kakalugod sa Diyos. Kasi ang gusto po ng Panginoon, magdepende po tayo sa Kanya totally. No? Pangalawa po, sabi, we enter God's rest by our total faith in the sacrifice of Christ. Magtiwala po tayo na ang Panginoon nang isakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Magtiwala po tayo na yun lang ang paraan para po tayo maligtas. At ang pangatlo po sabi, complete obedience to God and His will. So nakita po natin, no, simula yung disobedience ni Adan at ni Eva. Pero ngayon po, hanggang sa panahon natin, ang hinahanap ng Panginoon yung pong ating obedience. Sumunod tayo sa kanyang kalooban. Sabi po, unlike the Israelites whose unbelief prevented them from entering the promised land, we are to enter God's rest by faith in Him. Faith which is a gift from Him by grace. Kung alam niyo po, yung Matthew 11:28, di po ba? We have Matthew 11:28, ano po yun? Ang sabi po, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. It's high time po, yung po mga bigate natin. Bigay po natin kay Lord. Siya lamang po mayroong kakayahan para po tanggalin po niya yung ating mga baggage, no? Yung mga bibigat na dinadala natin. Araw-araw po ng buhay natin, mayroong struggle. Kung gusto po nating mapahinga sa mga struggle na yan at mapalitan po ito ng kapahingahan ng Panginoon, let's surrender our lives to God. Magtiwala po tayo kay God ng buong buo, no? Wala pong doubt. Kaya po, sinasabi nga po dito sa Ephesians 2:8 and 9, ito po siya. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift from God, not by works, so that no one can boast. Ito pong pinakamensahe ng Panginoon na bawat isa po sa atin na napakapalad po natin. Meron tayong Diyos na mapagmahal. Ang Diyos po natin, hindi po niya tayo sinukuan. Ang Diyos po natin, naniniwala siya na pagdating ng araw, no? O ngayon. Kasi po marami mga tao hanggang ngayon, hindi pa nila isinusuko sa Panginoon. Ang maganda po niya siguro ay panalangin natin sila. Pero naniniwala po tayo, maliligtas lamang po tayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi po sa ating mga gawa. So hindi po kailangan tayo gumawa ng kabutihan all the time.
Yung po tutulong tayo po ay magiging mabuting huwaran. Actually po, given na yan. Kasi po, kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating mga puso, ang manifestation po yan, magbabago tayo. No? Makakagawa po tayo ng kabutihan. It is not because of our own works. Hindi po. Ito po ay dahil po sa banal na Espiritu Santo na nasa sa atin. Siya po ang nagiging dahilan ba't nagagawa natin ang kabutihan. Kaya po wala tayong pwede ipagmalaki sa Panginoon. So ito po ang mensahe ng sinasabi nating the rest of God. Lahat po tayo pwede nating masumpungan ng rest of God kung lahat po tayo magtitiwala sa Kanya. So nawa mga kapatid, maiksi lamang po mensahe natin pero nawa po lahat po tayo na pagpala at tumimo po ang mga salita ng Panginoon sa ating mga puso sa gabing ito. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory and good evening po sa inyong lahat. God bless everyone. Thank you po. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord ulit. Ayan. So, nakaka-bless naman po. Sandali po. Ayan. So, amen. Ayan. Yun po, yung rest, no? Yun po yung topic ngayon natin through Sister Rest. Ano po siya? Siguro, ako naman kung ano yung masishare ko doon. Compared, para tayong mga Israelites in so many ways, no? Sa yung mga Israelita dati na daming wonders na ginawa ni Lord sa kanila, pero in the end, mas pinili pa rin nilang mag-rely sa mga nakikita nila, sa mga bagay na nakikita nila. Tayo mga believers ngayon, sabi sa John 20:29, because you have seen me, sabi ni Jesus, you have believed. Blessed are those who have not seen me and yet believe. So tayo po yun, ano? Hindi pa natin siya nakita, pero hindi natin siya nakitang physical, hindi natin siya nakasama, kagaya ng mga dating tao. Pero naniniwala tayo sa Kanya. And that's faith. Ang kailangan lang po natin gawin, ano yun, pagtibayin natin yung faith na yun kasi may mga pagkakataon na baka yung attention natin mabalik sa ibang bagay, nawawala yung faith natin na itinanim ng Diyos sa atin. No? Parang binhi. Para sabi nga po kanina, para tayong mga Israelita sa napakaraming bagay. No? Minsan sa buhay natin, ang dami ng ginawa ni Lord sa buhay natin, pero minsan we fail to appreciate them. No? Mas nakikita natin yung hirap ng buhay kaysa sa mga ginawa niya para sa atin in the past. So meron nga po ako nakita sa Instagram, i-share ko siya dito. Sandali lang po. Napakita ko lang siya. Ito. Ayan. Sabi po niya dito, we are perishing for lack of wonder, not for lack of wonders. Sa madaling salita, ang ikasisira natin ay yung kawalan natin ng, hindi na tayo na-amaze sa mga ginagawa ni Lord sa atin. Kasi hindi naman siya nagkulang. Hindi siya nagkulang sa mga wonders na ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Ang pagkukulang natin ay yung hindi na tayo namamangha. Hindi na tayo, kumbaga, parang usual na lang, no? Sige, ay may pinadalang sa akin si Lord, ayuda. Okay, parang ganun, no? Parang ganun po tayo sa napakaraming paraan. At parang ganun din po yung mga yung paghahalin tulad natin sa mga Israelites. Pinrovide ni Lord ang lahat ng kailangan nila, pero bandang huli, mas nanaisin pa nilang bumalik sa Egypt kung saan sila naging slave, para lang makakain ng gusto nila pagkain. No? Ganun po tayo, no? So dahil nagmurmur sila dahil sa reklamo nila, hindi nila nakuha yung rest na ipinangako ni Lord sa kanila kaagad-agad. Kasi nga pwede namang ilang araw lang yung journey nila pero umabot ng 40 years. So sa atin din po sa buhay natin, for us to get the rest that God promises us, kailangan po nating ma-amaze. Patuloy tayong kailangan nating ma-amaze ulit, no? Kung tayo yung mga tao na parang Lord, parati na lang ganyan, paulit-ulit na lang. Pero we fail to see what God does to us every day. Yung lalabas ka na hindi ka nagkasakit, na hindi ka nahawaan ng virus, no? That's the work of God. No? Yung nakakapag-work ka pa rin kahit na ganyan sitwasyon, ang dami-daming walang trabaho, that's the grace of God. So, kailangan po nating makita yun ulit. No? Kailangan natin pag-ibayuhin yung pananaw natin sa buhay that we are blessed. Hindi man dun sa mga bagay siguro na nais natin,
no? Pero God blesses us in so many ways na minsan we fail to appreciate them, we fail to see them. So the only way for us to get rest is to continue our faith. Patuloy lang po tayong magtiwala at manampalataya na hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi nga, stop relying on your own works. Huwag ka nang wag kang sa sarili mo lang, sa sariling pagkilos, kasi that will lead you nowhere. Kailangan lang po natin gawin is to obey God, because God wants only our obedience. Not for His sake, pero for ours. Para sa atin din po yun, yung pagsunod natin sa Kanya. So, yun lang po. Thank you, Lord. Sis Glenda. Amen. Thank you, Kenneth Samu. Thank you, Lord. Dito si Tagalog pa lang eh. Tagalog, Pete. God bless. God bless. O, tutuloy na sinabi ni Kim, kailangan natin talaga hindi ng ating Panginoon. Hindi lang sa ating mga buhay araw-araw, pero kasi meron din tayong kailangan sundin, yung batas ng ating Panginoon, no? Marami kasi mga bagay na minsan or madalas na hindi natin sinusunod yun eh. Madalas ang ating gusto, ang ating sinusunod o pinapakinggan. So that way, yung mga pagsunod na yung sa ating mga sarili, yun ang madalas natin pagkakamali na mag-decision tayo na hindi angkop sa ating gusto, di ba? So ang gusto ng ating Panginoon, kailangan dapat natin sundin. I mean, kung ano man ang binabalak natin or ano man ang ating gusto natin sa ating buhay or mga pangarap natin, dapat isangguni natin sa Kanya, di ba? So in the first place, alam ng Panginoon kasi pag minsan nagkukulang din tayo ng time sa Kanya. Yes? Alam din ng Panginoon kung ano lang ang oras ang binibigay natin sa Kanya. Dito sa may verse Genesis 2, verse chapter 3, sabi niya, by the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it, He rested from all the work of creating that He had done. So ibig sabihin dito na Panginoon, kung nga naman, laging din binabanggit ni Pastor ito, Monday to Saturday sa atin na. So ang Sunday lang, ang gusto ng Panginoon, i-focus natin sa Kanya. Diba? So, like ito ginagawa natin, ito yung nakakapagpuri sa ating Panginoon. Ang ating mga fellowship, yung mga Sunday service, yan nakakapagpuri sa Kanya. Pero, marami pang bagay. Maraming bagay na, yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon na kailangan natin sundin. Diba? Ang maluwalhati, yun ang mga maluwalhati siya, saka yung mga bagay na nalulugod sa Kanya, diba? Mahirap, pero kailangan natin sundin eh. Kasi alam natin, pag yan, lift up natin lahat sa ating Panginoon, alam natin at the end talagang hindi lang successful ang maranasan natin, kundi we're so blessed pa. Hindi lang ang ating buong pamilya, pati na yung mga kaibigan, yung mga pinagsasabihan natin ng mga tungkol sa ating Panginoon, yan, kasama yan eh sa pag-ano ng ating Panginoon. No? So kailangan talaga share din para wala sa lahat ng mga hindi pa nakakarinig sa mga words ng ating Panginoon, sila naman ay makarinig at kumukha natin. Lagi tayong blessed kasi alam natin ang Panginoon lagi natin siya kasama. Sa anumang antas ng ating buhay, anuman ang ating pinagdadaanan, ng ating mga problema, we're blessed kasi alam natin nandiyan ang Panginoon. So, ganun din ang ating gawin sa ating kapwa kasi alam natin yan ang gusto rin ng ating Panginoon. So, glory to God. Amen. Thank you. Amen. Tita Myra? Hello po. Thank you sa mensaheng sinare ni Sis Res. Napaka-iksi lang nga niya pero talagang masyado siyang makahulugan. At yun nga, actually sinabi na lahat, no? Although kumpleto naman na yung
mensahe ni Sis Teres, pero nasabi natin ni Brother Kipi tsaka ni Sis Glenda. Yung gusto ko rin sanang sabihin, meron lang akong konting didagdag na verse, no, yung gusto ko i-share na. Kasi yung rest of that, sabi nga, unang-una yung first is faith. Tapos second is yung obey God. Sabi nga, yung una yung Proverbs 3:5-6, sabi nga ni Lord, diba? Yung trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Tapos yung second verse, yung Isaiah 55, chapter 55, verse 8-9. For my thoughts are not your thoughts and your ways are not my ways. Sabi nga ni Lord. Ibig sabihin, yun nga, di ba, yung hindi natin kayang abutin kung ano yung nasa mind ni Lord. So hindi tayo pwedeng umasa sa sarili lang natin kasi yung kakayahan natin walang sinabi kay Lord. So bakit tayo magtitiwala sa sarili natin, di ba? So kailangan natin magtiwala talaga ng buong sa ating Panginoon, at saka yun lang naman ang gusto niya, yung sumunod sa Kanya, di po ba? Sumunod lang sa Kanya, tapos magtiwala, lahat ng yun, siya na yung bahala. So yun lang po, napakaiksi ng mensahe, pero meaningful talaga siya. So sa ating pang-araw-araw po na gawain na ginagawa natin, at yun nga na i-apply lang po natin yung palagi. Nang sa ganun, si Lord nasa tabi lang natin siya at hindi niya tayo iiwan. Yun lang po. Thank you. Amen. Amen. Si Sister Ruth po. Good evening po ulit sa inyong lahat. Thank you po, Sister Res, sa mensahe today. Nakaka-bless po, no? May lahat po ng mga na-share nyo, Brother Kinky, Sister Glenda, and Myra. Yes, dagdag lang po. Yun nga, yung faith din, tsaka obedience. Yun po yung pinaka nano sa akin. Kasi sa everyday po natin, sa everyday life natin, nararanasan. So basta kung kailangan din po talaga yung magtiwala kay Lord, saka pray lang. Sabi nga nila, do your best and God will do the rest. So, yun po, basta mag-pray lang po, at basta magtiwala sa Kanya para po sa rest of God na at nila. Okay, thank you po, yun lang. Amen. Amen. Sister Lourdes. Hello po. Hello po. Narinig niyo ako? Opo. Sa akin po yung naunawaan ko doon yung pagsunod at saka umapit sa Kanya at magtiwala. Na lahat ng bagay bibigay naman niya. Although kahit na meron tayong pinagdadaanan na problema, huwag tayong magsawang makinig sa Kanyang mga salita. Yung Kanyang mga promise, ibibigay naman po niya yan. Ako po nagtitiwala. Kami po, ito yung asawa ko. Nakikinig din. Thank you na lang sa inyo. Thank you sa message. Yun po ang naunawaan ko. Umapit tayo, manalig, magtiwala. Ipaubaya natin sa Kanya lahat. Kasi siya naman ang lahat ng bagay ibibigay niya. Kahit na walang imposible po sa Kanya. Yun lang po. Thank you po. Thank you po. Sis Melay. Hello, good evening po. Thank you po dun sa message. Nasabi naman na po ng lahat ng mga gusto ko din pong sabihin. Siguro, ang mas-share ko na lang po na mapapansin naman po natin yan kapag meron po tayong isang bagay na gustong-gustong makuha, tapos ipinipilit po natin na hindi laan ni Lord. Mabigat po Mabigat sa loob natin. But pag isinurrender po natin kay Lord lahat, na ibigay na po natin yung trust natin sa Kanya,
ang gaan po ng pasok. Mararamdaman po naman natin yan na magaan po sa loob and everything else will follow. Yun lang po. Thank you po. Thank you po. Pastor. Okay. Magandang gabi po sa bawat isa. Chappy ka de. Chappy. Chappy. Okay na po. Okay. Mahina siya. Mahina yun. Okay. Ayan. Huwag ka na lang mag-video din. Okay. So, it's about the rest of God. Nais ipakita ng Panginoon na iisa yung ibig sabihin nung ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan na iligtas yung mga Israelita sa pagkakabihag kay Paraon na I think ilang taon yon, more than 400 years ba yon, na sila ay nabihag at sila ay naging alipin ng napakahabang panahon. At yun nga, in God's time, ginamit po ng Diyos si Moses para i-deliver sila, yung mga tao noon. At yun nga, nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos at magpapakita ng kapangyarihan sa hinati niya yung dagat para makadaan yung I think 40,000 Israelites. At nakalampas po sila at yung mga humahabol ay namatay lahat dahil ibinilik ng Diyos yung tubig nung sila na ang dumadaan. Isa lang po ang pinapakita rito na during the time na sila ay nasa ilang na sila ay naligtas na ng Panginoon sa pagkakaalipin ng mahabang panahon, ay sa kawalan lamang ng mainom, kawalan lamang na makakain, ay nakalimutan na yung malaking milagro na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Yung hatiin lamang, yung ipakita lang ng Panginoon yung hatiin yung dagat, ay napakalaking milagro na po yun, na agad-agad nilang nalimutan pagka sa araw lamang na nawalan sila ng pagkain. Same is true in our time. Tayo po ay iniligtas din ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na nagkatawan tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo para tayo iligtas. At yun ay napakalaki na pong pagpapala sa atin. Kaya nga sabi nga ni Kristo sa Matthew 11:20-29, na uulitin ko pong basahin, ang sabi ni Kristo doon, kayong lahat na napapagalat, nabibigat ang lubha, pumarito kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanan ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mababang loob. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong, ano po yon? Ang sabi niya, ng inyong kaluluwa. So dito po, katulad nga ng ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na iniligtas yung mga tao noon, napakalaking bagay po yon, napakalaking milagro. Tayo siguro makakita ng hinati yung dagat, hindi na natin makalimutan yon habang tayo nabubuhay. Pero during that time na nakaramdam sila ng gutom, ay nagreklamo po sila sa Panginoon. Tayo rin po ngayon. Binuksan po ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung hindi bumaba si Kristo, wala pong maliligtas dahil hindi po natin kayang liligtas ang ating mga sarili sa mabubuting gawa nga. So, bumaba si Kristo para ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating kaluluwa. Kaya nga ba dito sabi doon sa aking binasa, at masusupungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Para sa Diyos po, yun na yung
pinakamalaking pagpapalang ipinagkaloob niya nung tayo ay nagkaroon ng kapahingahan sa ating kaligtasan. Di ba ang bawat isa sa atin, sino ba dito ang nung hindi pa kilala si Kristo ay nakakasiguro na kapag siya namatay o kapag dumating ang Panginoong Yesus ay nakakasiguro na ng pupunta ng langit? Wala ni isa po. Nakasiguro lang tayo, nakikita lang na tayo ng kasiguruhan nung tanggapin natin siya bilang ating Lord and Savior. At yun nga, dito sa ating buhay ngayon, parang iisa nangyayari, tayo iniligtas ng Panginoon, tayo binigyan niya ng pagpapala ng ating kaluluwa, ng ating espiritu na pupunta ng langit kapag tayo namatay. Pero kuminsan po, natatalo rin tayo. Like the Israelites, kuminsan, nakakalimutan natin yung kaligtasang pinagkaloob niya, yung kapahingaang pinagkaloob niya, nawala lang tayo ng trabaho, nagkasakit lang, o nawala ng mahal sa buhay, o iba't ibang mga pagsubok ang dumadaan, nakakalimutan na natin yung hinati niya, yung dagat para makalampas tayo sa kamay ni Faraon. Tayo rin po sa kamay ng demonyo. Binigyan tayo ng daan ng Diyos para malampasan natin to. So, wag po nating makalimutan yon. Sa ating buhay ngayon, maraming kapagsubukan. Hanggang mamamatay po ang tao, maraming kapagsubukan. Ang importante lamang po ay wag nating makalimutan po 'yon. That is why sa aking pagtatapos po, ang sabi nga ni Kristo nung sa Last Supper, sabi niya, "Do this in memory of me." Yung communion po. Bakit natin ginagawa yung communion? Kasi para maalala lagi natin. Sabi niya, "Do this in memory of me." Para maalala natin ang kanyang kamatayan, para maalala natin ang kanyang pagliligtas. Para maalala natin na kundi sa Panginoong Yesus, kundi sa kanyang pagbubuhos ng dugo, ay hindi po natin alam kung saan pupunta ang ating kaluluwa kapag tayo ay namatay na. Purihin po ang Diyos, purihin ang Panginoon. Amen. Meron pa pong gustong dumagdag? Okay na, mukhang okay na. So ayun po, sa ano naman tayo sa testimony, ano yung gusto natin pagpasalamat kay Lord sa buong week. At kung meron tayong gustong i-share, ito po yung time. So umpisan ko na po. Ako naman, papasalamat ako kay Lord kasi sa kabila ng challenges ko sa work, natatapos ko yung mga projects. No? Kahit gano'n sila kahirap, nalalabas sila. nalalabas sila. Hindi maganda yung pakiramdam ko po ngayon. No? Pati si mama ko, at pati si Tita G, alam ko, hindi rin maganda yung pakiramdam. Pero I praise God kasi nandito kami ngayon at papatuloy kahit na hindi maganda yung pakiramdam, di ba? So, thank you Lord kasi kahit na ganun, kahit na despite sa nararamdaman, hindi talaga siya magiging hadlang para hindi tayo magpatuloy. You know? Siya naman po yung magbibigay ng strength kapag ginusto mo. No? So, amen. Yun po. Si Sister Res. Thank you Lord sa gabing ito po dahil at ito po ang sinabi ni Brother Kim, no? Actually, nawalan po ako ng boses, pero hindi po naging hadlang yun para hindi ako makapag-turo ngayon, makapag-talk ngayon. Kasi at natutuwa po ako, kaya po ang mensahe, hindi po ganun kahaba. Kasi po takot ako, baka po bigla ako ubuhin, ano? Kaya mawalan ako ng boses. Pero iniraos po ako ng Panginoon, no? Ni isang ubo, hindi ako inubo ngayon kasi po natapos yung mensahe. Ito po pinasasalamatan ko sa Panginoon sa araw na to at saka po syempre yung po kanyang pag-provide sa araw-araw namin at saka po yung protection laban sa COVID na ito. Pinapasalamatan ko po sa Panginoon. Thank you Lord, thank you Lord. Amen. Amen. Tita G. Thank you Lord para sa Ninang, di ba sabi ko, sabi sa sana magkasa kasi yung menguko ko niya. Sabi ko pata, agi manguko ko ay matatako ako konsin. Sabi ko, sige, bala ni Lord, ako makanyan. Ito ngayon, dinilabas na ako rin, God. Kali ko rin bigas ang menguko. Kalo po ng Ninang, thank you Lord. Kasi God is good talaga niya. Pagka talaga hindi papamo kayo, nakatamo pa mo rin. So, thank you Lord kasi last week, diba? Brother Dong naman yung hindi po na pong nilagnat pero okay na may kapag-bite nursing ngayon. Kaya ako na may nguko lately pero ngayon okay na, feeling well na ako. So
Thank you, Lord. Isa pinagama kanya ng magkasakitan, pero at siya na pamuro tayong tulutan na ita talagang grabe niya at agad ka mo muna kaya. So, thank you, Lord. Kaya gana protection, apong guidance na kaya kami ng buong pamilya. Thank you, Lord. Glory to God. Amen. Amen. Tita Myra. Yes, thank you, Lord, kasi actually talagang mabuti si Lord. Mabuti si Lord kasi ganyan din naman ako last week eh. Sumasama yung pakiramdam ko, sabi nga ni Pastor. Pagdating ng Saturday, sabi niya, magaling ka na, pag-agalingin ka na ni Lord. Praise God ka. Tayo naman lahat na naglilingkod kay Lord. Pag time na ng paglingkod sa kanya, talagang pag-agalingin niya tayo naman yung mga karamdaman na nasa atin. No? Tapos nagpapasalamat ako sa buong linggo kasi yun na nga sa patuloy-tuloy na binibigay ni Lord sa amin na protection, ng guidance sa paglabas-labas namin na yun na lagi ko pinagpipray dahil nga yung virus, no, hindi natin alam kung nasaan. So yung lumipas yung maghapon, umuwi kami kung saan man kami nang galing, pag nasa labas kami at maayos yung mga kalusugan namin. So napaka-thankful na yun kay Lord talaga. At saka yung second check-up ko sa OP, thanks God, yung baby okay naman, pati yung heartbeat. Maraming salamat kay Lord, at saka yung patuloy-tuloy niya sa paggabay niya sa amin sa pang-araw-araw. Alam namin na hindi siya nawawala, nandyan lang siya lagi. Thank you, yun lang. Amen. Sis Ruth. Okay, Lord, thank you for the whole week, for the guidance, saka sa protection din. Saka thank you, Lord, sa wisdom, sa work ko, kahit na stressful, pero lahat naman nasusolusyonan. Thank you, Lord. Amen. Amen. Sis Lourdes. Hello po. Hello po. Hello. Sa akin po, praise God, nagpapasalamat po ako na yung prayer ko na sa anak ko, ang nagkalagnat siya. Dali-dali po pinagaling ni Lord. Thank you, Lord. Ganun din po sa mga guidance na iniagi kong hinihiling. Ito naman po yung week na ito, wala naman pong mga kapamakan sa kuna. Malayo po kami, ang aking pamilya. Kaya po, pinupuri ko po si Lord sa mga pagbibigay sa amin ng mga blessing. Despite ngayon po, na-share ko nga kay kagabi, kay Sister Myra na tumataas po ang BP ko. Ewan ko bakit. Simula nung mag-insulin ako, tumastas na yung aking BP. Pero salamat kay Lord na hindi niya rin ako pinabayaan na hindi makatayo. Hindi niya pinabayaan. Tinawag pa rin niya ako at nakapag-join po ako sa ating prayer meeting. Kaya thankful po talaga kay Lord. Hindi niya kami pinapabayaan. Pati yung mga blessing na iniling ko po, yung iningi kong prayer sa inyo na magkaroon kami ng extra income. Yun po kanina, maayos po ang aking brother husband, walang sakit, nakapaggawa po siya ng sasakyan. Mekaniko po kasi ang asawa ko. Yung mga extra income dumating sa amin, talagang napakabuti po ni Lord. Thank you, Lord. Yan lang po. Good evening po. Amen. Sis Melay. Ngayon po, thank you kay Lord kasi sa patuloy na guidance, protection, na kahit tumataas po yung cases ng COVID ngayon dito sa amin, is safe pa rin po kami at healthy pa rin po kami ng mga bata. Thank you po. Amen. Jumong. Lenix. Wala yata siya. Si Pastor. Tunay nga yung sinasabi ng iba, kahit wala kang pera, wag lang nagkakasakit, di ba? Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa kagalingang ipinagkaloob na po niya sa ating lahat. Sa lahat ng ating dinaramdam sa ating mga katawan, lagnat man yan, ubo man yan, o kahit ano pa yan, kung tumataas yung presyon natin, magpasalamat na agad tayo dahil hindi nagpapabayaan Diyos. God always sends
healing, especially to those sa mga tapat na nananalangin sa Kanya. Praise the Lord. Amen. So meron pong gustong dumagdag? Sharing? Wala na. Sige. So ngayon po, mag-proceed na tayo sa prayer meeting. Si Tita G po yung magli-lead ng prayer. Sasabihin na lang po natin yung mga request natin. So, Tita, start ko na ako. Ito, magpa-pray kong healing mo rin and recovery. Kasi, Ay, mo kin. Saglit. Palpakin ka na akong ballpen. sige din. Saglit ballpen. So, okay, Kim, go. Ito, Tita, kay healing and recovery kasi po. Malagnat ko, tas makuko ko. Waro, suwata na naman, Puso. Nagkaroon na sa kito tuman, Kaya, Ito, tapos, nano, Tita? Bakit ako kasi masakit? Kaya, tinama panlas Tapos, kay, kanina. Ito, strength, peace, and pong wisdom pa mo rin. Okay. Kaya todo, papitang in ministry, patuloy na akong gamitan sa ministry. Tapos Tita Yvonne, yan, layo kasi ngayon pero ito, patuloy yung prayer kayang healing mo rin. And recovery, kayang pamag-dialysis kasi pinatin yung kidney failure. Tapos, kayang food business na mag-prosper yan kasi yung panibatan ni pang dialysis na rin, panakita na kasi. Ito. Tapos si Ate Mitos, nag-chat yan, nalaya kasing load. So, health and protection, kaya, yung kayang financial, ang popang kayang spirituality, ang yung ministry, no? Ayta. Data rin ka ako. Ayta. Sis Res. Hello sis, dakal ko pag-pray ngayon niya kasi request na rin iba't king states pa. Ne? Pero mag-start pa ka na ako sis. Pakipag-pray tang healing, total healing. Lalo na ngayon limbag ko battle, nilala ko boses na yan. And then pakipag-pray na rin na maging maayos. Ma-opera ako dapat yan 21 Ano yung pepa-extend ko na naman ulipin makalbag ko battle. Then ako mapwedeng opera. So mga August 27, magpa-opera na ako. Pakipag-pray tang wisdom na kay obra. Kaya po itang pakipag-pray di ang ating cancer tamong kaluguran. Muna yung Sister Rax na yan. Sister Leo. Kailangan cancer din Isabel. Ang po yung Sister Lai. But Sister Betty Lou naman at yung mag-dialysis siya pakipag-pray. Itang estudyante ko dati na Chula State siya pakipag-pray doro gud ang pamilyada. Itang kayang brother-in-law kanuna Gabriel ilagyo Gabriel doktor ya pero balamot yang cancer kay pancreas operahan de kanu Gabriel Fabelia. Apin doktor ya. Kaya ba't ang po itang asawa na Julita Fabelia, bala mo mika COVID la reni. Then nga mention ko sis, pakipag-pray tang good health, ang portang makarecover la totally keng COVID na. Mumuna lagyo Cesar Ramirez, Ricardo Ramirez Sr. May COVID la rin. Edita Gonzales, Edita Gonzales. Okay. Adrian Gonzales. Lorenzo. May COVID la rin. Mag-recover la. Yung kailangan din panalangin. Lorenzo Gonzales. Angelica Gonzales. Then nga na po itang Julita R. Fabelia. Kumbaga mag-recover lang ang kayang COVID. Itang asawa na itang Dr. Gabriel Fabelia. Mga-operayin. Meto lang pamilya rin. Manyad larugong panalangin. Sis, thank you. Okay, thank you. Ay, Tita Myra. Ay, okay. Sis, pakipray na mo itapin nitang everyday mo rin na guidance, protection, kasi grabe talagang COVID
Nakakatakot siya, putang lulwal talaga. Ito yung unang pag-pray tamo na di na Bakit? talagang Alisin. protection niya. Halimukin, ni talagang pangkalahatan niya ni buong mundo. Itapin. Tapos continue pray keng pa magpuntis, medyo maselan talaga ngayon, liwa-liwa ko mo, daliwa-liwa pa namdaman na may raos ko maayos. Total, balo ko hanggang muna mag-first trimester ni. Tapos tapin, continue yung work ng manong, sana maging regular. Tapos itapin papapreya pala sister ay Tracy na itang daddy na kasi medyo masakit siya bisang mama nga bitak-bitak na ito. Paano na Tracy? Daddy ng Tracy. Tapos si mami na makasumpong yarin ng site. Pakipray na mo ka no. Tapos itapin pa yung work, patuloy mo and guidance protection kay buong pamilyada. Tapos si Sister Julia Marina yung magsalita although at Chuya Kenny. Next time niya ka magsalita, papapray niya ni Mama, good health mo rin, keng family da mo rin, guidance and protection. Tapos, especially Mama, po pay Grace, siyempre nurse siya keng UK na, marakal mo rin kanong case ka rin, sapak-sapak na rin yung hospital, ala na rin paglagyan, kaya pakipray na mo kami. Ita mo sis. Po papalay ta result po kayong test keng lupus, baka mula this week, pakiyabi na mo na, maging okay na lamo ba wala nang takaragdagan na check-up pa po pang panuno. Kita mo. Thank you. Sis Ruth. Okay. Ate Gle, pag-pray po, lola ko, Rosita Santos, na kalakasan ng katawan na kasi baka mag-start niya po yung chemo na sana kaya na po. Tsaka kay kahit at yung cancer ni lola po, so mag-chemo niya kanyan, so sana malakas siya, ayag yuan na po ito. Alida niya po kasi po rin papa-opera, pinidad na, pero ito, try po yung chemo. Na sana malakas siya, yun maging maayos naman. Try po, and tapo guidance, protection, kaya family ko rin kaya Pinas, saka wisdom thinking work. Thank you. Okay, thank you po. Sis Lourdes. Po. Sa amin po sis, good evening po. Sa amin po yung good health sa aking buong pamilya, especially po kay Sister Evelyn, yung aking pong anak kaya hindi po nakaten, may sakit po siya sa kasalukuyan. Yung pong sakit niya sa puso, yung po kasi, nung maliit pa yun, sakit na niya yun Na ngayon, nagamot na noon, nakapanganak pa nga siya. Yung po kasing heartbeat niya, mabilis ang pintig ng kanyang puso. Kaya pa, nung isang araw po daw, inatake siya, yung hinimatay siya, para daw dinaganan yung dibdib niya ng mabigat na tapos bigla siyang hinimatay. Kala nga na nervous nga pamilya niya. Tapos nilagnag pa siya, inubo, kaya siguro hindi siya naka-attend ngayon. Good health po at guidance and protection sa amin pong pamilya. Financial blessing po, extra income para po sa aming mga daily needs, lalo na yung mga gamot po namin. Pati po sa akin yung ating blood pressure, gusto ko nga po magpa-check up sa Monday. Dahil first time ko pong gumamit ng insulin dahil sa sobrang taas ng aking diabetes daw. Kaya in-insulin ako ng doktor, dati gamot lang iniinom ko. Simula po di po ako tumataas ang presyo. Simula mag-insulin ako, 20 days na ako nag-insulin, tumataas ang blood pressure ko. Umiiba yung aking pakiramdam. Sana, yun ang request ko sana, naging dinaramdam ko. Yun lang po. Thank you po. Okay po. Sis Melay. Ayun po, continue protection po sa family dito po sa Japan at saka sa Pilipinas, guidance, wisdom at saka financial stability po.
At saka sana makapasa na po ako ulit ngayon sa exam this week. Pag-pray ko din po yung business po ng tita ko na sana maging okay. Yun lang po. Salamat po. Okay, thank you. Job, prayer request. Yun, everyday protection and guidance. Yan lang. Okay. Pastor. Total healing sa lahat po ng may sakit. Lahat-lahatin ko na sa lahat ng may sakit. Total healing in the mighty name of our Lord Jesus Christ. At mahabag na po ang Panginoon at alisin na po niya yung COVID. Nang sasagay, makabalik na po tayo sa normal na buhay. At pray for Mrs. for tomorrow na bigyan muli tayo ng isang mensahe ni Lord na magbibigay muli ng panibagong kalakasan at pag-asa sa bawat isa. Thank you. Okay. Meron ba pong gustong dumagdag? Prayer request? Ala na yata, tita. Okay. Kahit sana. Magpo tayo sa ating panalangin. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa oras na po ito na muli po, binigyan niyo na po kami ng pagkakataon para magsama-sama at marinig po ang inyong banal na mensahe para sa amin. Maraming salamat sa mensahe sa oras na ito sa gabi nito, Panginoon. Yes, Lord, itong oras po na ito, dinidinig po namin ang aming mga prayers, Panginoon. Na minsan pa po nahilig po kami ng mga prayers namin na alam po namin yung pagkakalod mo po sa amin. Yes, Lord, una ko na po ang ating kapatid, ang ating pamangkin. Brother Quincy, Panginoon, healing po, total complete healing po para sa kanya, Panginoon. Nasasakit po siya, hindi po siya, Panginoon. Nawi kayo na po magpagaling sa kanya. At huwag nyo na po paintulutan na gumabi pa po sa Panginoon na lang po namin ito po ang aming ito po ang aming maging doktor, Panginoon, na ano man po ang aming nararamdaman sa aming katawan, Panginoon. Heal you po in Jesus' name, Lord God. At patuloy niyo po bigyan ng strength, wisdom, at protection guidance po sa kanyang trabaho, Panginoon. Alam po namin na patuloy niyo po siyang ginagamit din sa ministry, Panginoon. Kaya naman po, iniling po namin na protection niyo po siya at huwag niyo po may sulutan na magkasipin siya, Panginoon. Lagay niyo po siya hinatat, Panginoon. At maraming salamat po na binigyan niyo po ang aming kapatid dito para maging po instrumento para sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ni Brother Quincy at si Brother Boy, Panginoon. Napatuloy po namin na pinapagpay po ang kanyang dialysis, Panginoon. We never give up, Panginoon. Wala po kanyang sawa. Itataas po namin ang aming kapatid na sa kanyang sakit, Panginoon. Alam po namin ito yun po ang magpapagaling sa kanya, Panginoon. Wala man po kami kakayahan or wala man po kami ng financial magpagaling sa kapatid namin, Panginoon. Pero kayo po ang magpapagaling po sa kanya, Panginoon. At patuloy niyo po bless ang kanyang business, Panginoon, na alam po namin yun ang business niya po ngayon. Yun lang po siya kumukuha na panggastos niya. Yun lang po ang source niya sa kanyang kinabuboy sa kanyang pamumuhay, Panginoon. Continue to bless him, continue to protect him, continue to give total healing, Panginoon, para kay Brother Panginoon. Kayo na bahala sa kanya at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganun din po kasi services, Panginoon, sa oras na ito, hinihiling po niya kayang health, Panginoon, naway patuloy niyo rin po silang bigyan ng magandang pangangatawan, Panginoon, na walang anumang sakit, Panginoon. Ganun din po, na protection niyo po sila, guide niyo po sila laban sa anumang sakit, Panginoon, at sa kanyang pang-spiritual, Panginoon, naway patuloy niyo po siyang palabisin o magparamdam po kayo sa kanya, Panginoon. At sa kanyang financial assistance, Panginoon, kayo na rin ang bahala at ingatan niyo rin po siya sa kanyang pag-work, Panginoon, sa kanyang pagpasok at pag-iwi, Panginoon. Kayo po ang magiging guide niyo sa kanyang pag-iwi, Panginoon. Yes, Lord, kay Sister Arias, hindi lang, Panginoon, hinihiling niya rin po ang total complete healing sa kanyang nararamdaman sa oras na ito, Panginoon. Siya rin po ay hindi po maganda kanyang pakiramdam, Panginoon.
kayo na po ang mga magpagaling sa kanya, Panginoon, at sa kanyang operasyon, Panginoon, na naway maging successful, Panginoon. Kayo na po ang mag-set ng date para sa kanya, Panginoon. Alam po namin may dahilan kung bakit po naka-cancel po ang kanyang date mo para ma-operation, Panginoon. I-ready niyo po ang kanyang katawan, Panginoon, sa oras ng Panginoon. I-ready niyo rin po ang kanyang puso, isip, Panginoon, para wala pong maging anumang pong side effect or anumang pong sakit na pwede pa pong dumapo sa kanya, Panginoon. I-ready niyo po ang kanyang katawan, Panginoon. At ganoon din po, inihiling niya rin po ang kanyang wisdom sa kanyang work, Panginoon. Napatuloy niya rin po siya bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa kanyang pagkatrabaho, sa kanyang sakit ngayon, Panginoon, na para labanan niya, meron po siyang panglaban sa kanyang nararamdaman sa oras ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa aming mga kapatid na si Sarat, Sister Leia, Sister Isabel, Sister Lai, Panginoon. Meron po silang cancer, Panginoon. Kayo po ang kayo po nakakaalam kung ano pong nararamdaman nila sa oras nito, Panginoon. Pero dinudulog po namin sila sa iyo, Panginoon. Naway kayo po ang mga humapos sa kanilang katawan, Panginoon. Ano man po nararamdaman nila, comfort them, Panginoon. Kayo po ang magalit sa ano man po nararamdaman nilang gratis. Lord, naway patuloy niyo rin po silang gabayan at ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Alam po namin hindi po madali ang magkasakit lalo sa panahon nito, Panginoon. Puputan niyo po sila ng iyong banal na spiritu na banal ninyong dugo, Panginoon. Kayo po ang magpagaling po sa kanila po namin na wala pong imposible sa inyo, Lord. At alam po namin sila rin po ay umaasa rin po sila sa inyo, Panginoon, na pagalingan niyo po sila, Lord God. Ganun din po, buong pamilya po nila, proteksyonan niyo po sila, ilayo niyo rin po sila sa ano po sakit, i-guide niyo rin po sila sa kanilang pang financial, Lord God, kung na pong bahala sa kanila. At bless you, Lord God, sa kanyang patuloy din na pagdadalalis, Lord, na patuloy din po, suffer din po siya sa kanyang nararamdaman, Lord, sa oras na ito. Ay na rin pong bahala sa kanyang panggastos, sa kanyang pang-financial assistance din, Panginoon. Ganun din po, na patuloy niyo rin po silang gabayan, Lord God, at ilayo kung ano man pong sakit o ano man pong virus sa kanilang pamilya, Panginoon. At si Brother Gabriel, Lord, isang doctor po na pinag-pray po namin sa oras na ito, Panginoon, na meron po siyang cancer. Panginoon, kung ano man po ang condition niya sa oras na ito, Lord, alam po namin din hindi po madali. Lord, comfort him, Lord God. Bigyan niyo po siya ng kalakasan para labanan niya po kung ano man po nararamdaman niya sa oras na ito, Panginoon. Alam po namin hindi po biro-biro ang trial o problema or pagsubok na dumapo sa aming kapatid na si Gabriel, Panginoon. Kaya naman po siya po ay nagpapapray. Alam po namin kung paano kanya tinatawag niya sa oras nito, Panginoon. Alam po namin kailangan kanya, Panginoon. At ganyan po, ganyan din po sa kanyang asawa, Lord. Sa kanyang asawa at sa asawa niya na buong pamilya, Lord, tinamaan po ng COVID, Panginoon. Nasa Amerika po sila lahat ngayon, Lord. Kung ihingi po sila ng total complete healing at gabayan mo sila, Lord God, sa kanilang nararamdaman sa oras na ito, Lord. Ang sakit na po ito na hindi po namin alam paano labanan, Panginoon, pero kayo po ang magalit o kayo po ang lumaban sa sakit na ito, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng comfort sa mga taong ito, Lord God. Kay Brother Cesar po, kay Brother Ricardo, kay Sister Edita, kay Brother Adrian, kay Brother Florencio, kay Sister Angelica, kay Paulita, Sister Lord God, kayo na po bahala sa kanila lahat, Panginoon. Alam po namin na ang ano po ang nararamdaman nila lahat ito, pero in your presence, Lord God, in your love, Lord God, sila po ay maligtas sa kanilang sakit nararamdaman nila. Kayo na rin po bahala sa kanila doon, buong pamilya nila. Patuloy niyo po silang i-keep, protect silang pa rin po sa anuman pong virus, Panginoon. At yan din po sa ating kapatid, Sister Myra, Lord, hindi po siya ng guidance po, protection sa kanyang pagbubuntis, Lord. Naway patuloy niyo po silang i-keep ng kanyang baby, natin pamangkin, Panginoon. Alam po namin na hindi niyo po ibibigay itong blessing na ito sa kanila kung meron po mapapahamak sa kanila, Panginoon. Kaya naman po inililipat po namin ang sitwasyon ng ating kapatid. At Panginoon, hindi po agdang ang kanyang sakit, Lord God, na para magkaroon po siya ng isang baby pa, Panginoon. Alam po namin na kayo po magagay sa kanya
Kayo po mag-protect sa kanya, Lord God. At kayo rin po ang mag-resolve ng kanyang mga test, Lord God. Sa alam po namin, wala pong anumang pong bad reaction or anumang pong side effect ang pagbubuntis niya sa kanya po, Panginoon. Ito yung lugar, Lord, na hinihiling po namin sa pangalan ng yung anak ni Jesus Christ, Lord God, alam po namin na idadaos niyo po ang panganganak ng ating kapatid, Panginoon. At ganyan din po kay Brother Charlie, Lord, na patuloy niyo po paglooban ng trabaho, Lord. Alam po namin na hindi rin po madali ang kanilang buhay doon. Kaya naman po iniling po namin na bigyan niyo po ng permanent na trabaho ang ating bayaw, Panginoon. Ay na po bahala sa kanilang gastos doon, sa kanilang pangangailangan, sa school needs. Panginoon, kayo na po mag-provide, Lord God. Kayo na po bahala sa kanila doon. Patuloy niyo po silang ingatan, Lord God, sa kanila, sa anumang sakit sa virus, Panginoon. At ganyan din po, pinapapray niya po sa kanyang kaibigan, Rina, inaanak ni si Gracie, Lord God, at na kanyang daddy, kanyang mommy, Lord, na meron po silang sakit, Panginoon. Ano na po ano po sakit nila sa oras na ito, Panginoon. Kayo na po ang mag-good sa kanila. Alam po namin na wala po talaga ng posible sa inyo, Panginoon. Kung sino man po ang may sakit ng Panginoon, iasas nyo lang namin po sa inyo at yun ang pagdadali ng Panginoon. Ganun din po na patuloy nyo rin po silang gabayan at proteksyonan sa kanilang work, Panginoon. Nanaway, patuloy niyo pa rin silang bigyan na sa kanilang pangailan, sa kanilang pang-financial ng Panginoon. Sa Sister Julia, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, pinapapray niya, kanilang pamilya, kanyang mama. Nanaway, patuloy niyo po bigyan ng kalakasan, si Mama Josie, patuloy niyo po silang, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan sa kanilang pangangatawan. At proteksyonan niyo rin po sila, buong pamilya niya na laban sa COVID, Panginoon. Patuloy niyo po bigyan ng pang-financial assistance, bigyan, Panginoon. At Sister Grace na nasa UP po, na isang nurse, Panginoon, sa oras na ito. Nagtatrabaho siya, pero alam po namin na hindi po safety ang kanyang trabaho, pero inihiling po namin ang kanyang safety at kaligtasan niya din, Panginoon. So, patuloy niyo po rin siyang gabay, Panginoon. At si Sister Ruth, sa kanyang Lola Rosita, Panginoon, inihiling po namin ang kanyang bigyan niyo po siyang kalakasan dahil sa kanyang pagkikemo, Panginoon, na meron po siyang cancer, Panginoon, sa oras na ito. Kayo na pong bahala sa kanyang comforter, Panginoon, at tulungan niyo po siya sa kanyang sakit, Panginoon. Kayo na rin po magpagaling sa kanya, Panginoon, sa kanilang pang-financial expansion, sa kayo na rin po mag-provide. At kay Sister Ruth, na patuloy na pinag-string sa kanilang pamilya, bigyan niyo po sila ng protection din, guidance, laban po sa COVID, Panginoon, at silang hayaan na magkasakit din. Bigyan po sa Pilipinas sa pamilya ni Sister Ruth, guide them, Lord God, sa work niya, pinag-string niya, give her wisdom, Panginoon. Kayo na pong bahala kay Sister Ruth sa Dubai, Lord God, na hindi rin po madali ang mag-isa doon, Panginoon. Siya lang po nagtatrabaho doon sa ingatan din sa Panginoon. At kay Sister Lourdes, hinigling na po ang good health, ang kanilang family, kay Sister Evelyn, kanyang puso, na may diferensya, Panginoon. Kayo na rin po ang magpagaling sa kanila, hallelujah. Sa kanilang din financial assistance, sa mga maintenance nila, ang busy ni Nanay Lourdes, Panginoon, kayo na po ang bahala magpa-normal. Huwag niyo pong hayaan na tumumpay pa or tumaas pang lalo ito, Lord God. Because gamitin niyo po ang insulin para kay Nanay Lourdes na magpagaling po sa kanyang sugar, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, hallelujah. At Sister Nelay naman, protection sa kanyang family, sa kanyang pamilya din sa Pilipinas, Panginoon, na iniling din niya po na wisdom para sa kanyang work, sa kanyang exam test, na naway makuha na niya o makapasa sa Panginoon. Patuloy niya rin po siyang gabayan, i-guide po sa kanyang anumang pong trabaho niya, naway patuloy niya po silang gabayan at ilayo po sa anumang pong kapahamakan niya sa Panginoon. Natakitan niya, Panginoon, hinihiling niya po ang business niya, Panginoon, naway
patuloy niyo po yung bless ito, Panginoon. At kay Brother Duke, na patuloy niyo rin po silang bigyan ng protection, guidance sa kanyang family, kay Brother Ben, kay Sister Melo, kay Pastor, Panginoon. Na patuloy niyo po silang ingatan din. At kay Pastor, Panginoon, hinihiling niya rin lahat na po na may sakit, hinihiling niya po na nagagaling na po sa inyong power, Panginoon. Naway kami po na may nararamdaman, may kayo na po bahalang magpagaling sa amin, Panginoon. At sa kanyang service, sa aming service, Panginoon. Bukas, Panginoon, na patuloy niyo pa rin gamitin ang aming kapatid. Na patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom and anointing, patuloy niyo rin po siyang bigyan ng kalakasan sa kanyang pangangatawan para sa aming service bukas ay malakas po siya, Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. At itong COVID na ito, Panginoon, Lord, patuloy po namin tinataas sa inyo, Lord God. Na wala pong nagsisigil sa inyo, Lord, sa inyo po ang mag-alis or magpala po sa virus na ito, Panginoon. Kami pong mga tao dito sa mundo, Panginoon, wala po kami kakayahan. Alam po namin, wala po kami kakayahan na nalabanan po ito. Pero kayo po, pag ginusto niyo po, Panginoon, wala pong nagsisigil sa inyo. Yes, Lord, patuloy niyo po kami ingatan. Huwag niyo po kami paintulutan na magkasakit sa kung ano man po mga virus na ito, Panginoon. This time po, inihiling po namin. Hindi po kami tumituko, hindi po kami nawawalan na pag-asa, Panginoon. Kayo po ang mag-aalis sa virus na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sinutuin po namin itong mga prayers namin sa oras na ito, Panginoon. Ito kakalog mo po sa amin. Hallelujah, hallelujah. Muli po lahat ng pagpapurihan, kapasalamatan, sinataas po namin sa natin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. 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 Hindi na po tayo magpipicture, wala man dumagdag. Amen. Ayan. Bye. Bye po. See you next week. Bye-bye, Amen. everyone. Okay. Bye-bye See you next po. week. Okay. God bless you all po. God Ingat bless po lagi. everyone. Lahat po tayo, Iningat lahat po. Bye. Opo, Lina. See you again next week. Bye-bye. Thank you po. Bye po. God bless you po. Lahat po na may nararamdaman po ngayon. Oo. God bless Magaling po everyone. tayong lahat. Get well. See you next week. Oo, God get bless well. See you po. Pray lang tayo, pray tayo lahat. Oo, pray lang po tayo. Bye-bye. Mayawa God ang Panginoon. bless. Mayawa ang Panginoon. God Wow. bless. Okay. God bless you. Tomorrow, Bye-bye. Pastor. God bless po. See you tomorrow. Bye po. See you tomorrow.